Hello? Yan. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Alas 7 na naman. Okay, nandito na naman tayo para magprograma sa ating palatuntunan. Night of... Oh, ano bang night? Hindi pala night. Hindi pala night. 5 minutong panalangin para sa inyo. Alright, salamat sa Panginoon. Tayo ho ay nandito pa para patuloy na maglingkod. Okay? Sa loob po ng 5 minuto, ako po ay makapanalangin at alam ko na mayroon tayong mga kapatiran na ngayong umagang ito ay nangangailangan ng prayer, nangangailangan ng ah, panalangin at alam natin na ang ating programang ito ay ginagamit ng Panginoon upang ang ilan sa atin na may mga pangangailangan sa panalangin ay at least bago makapagsimula ang araw, makapagsimula doon sa kanilang negosyo, mapasimulan natin ng panalangin. Pero, siyempre, bago tayo manalangin, meron akong bahagi ng salita ng Panginoon na gusto kong i-quote. At ito yung aming na-quote doon sa aming pong Prayer for the World. Maganda ang kanyang mensahe na pwede nating makita. Maganda yung ipinakikita sa atin. Ano? At ito ay napapanahon, no? Napapanahon itong verse na ito. Kasi makakatulong sa bawat isa sa atin. Lalo na maunawaan natin na sa panahong ito ay ang takot nandyan lang yan, hindi mawawala yan. Hindi talaga tayo aalisan ng takot na yan. Hindi tayo tatantanan ng takot na yan. Okay? Hindi titigil yan hanggat hindi tayo napapatahimik. Okay, ng takot na yan. Kaya anong gagawin natin? O edi labanan natin ang takot ng ating pananampalataya. Alright. So, ikokot ko lang ito, babasahin natin yung sinasabi ng second, ano ba yun? Ulitin ko nga. Ayan. 2 Chronicles chapter 14. Mula sa verse 8 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito yung pinaka based na verse natin. Okay, bago tayo mag-pray. Sabi ng Bible ganito. Asa had an army of 300,000 men from Judah, with large battle covering and spears, and he had 280,000 men from Benjamin, with battle coverings and bows. All of them were powerful soldiers. Pagsamahin niyo po yon, 300,000 plus 280,000 is 580,000, megit kalahating milyon. Verse 9, Serah the Ethiopian came out to fight against them with an army of 1,000,000 men and 300 war wagons. Kita nyo? Ang kalaban nila ay di hamak na mas malaki sa kanila, 1,000,000 men plus 300 war wagons. Sila ay battle covering lang meron. Ang kalaban nila ay mayroong war wagons. Parang sa merong mga chariot. Alright, tuloy natin. So Asa went out to meet him. They made themselves ready for battle in the valley of Sepata at Maresha. So hinarap ni Asa yung kalaban nila. Alam nyo, ito, merong konting lesson sa atin. Ang kalaban natin, ang mga problema, mga pagsubok, basta't may mga anumang dumating sa atin, yan ay hindi tinatakbuhan, hinaharap talaga yan. Okay, hindi natin pwedeng takbuhan ng problema. Okay, bakit? Hanggat hindi natatapos ang problema, hindi tayo titigilan niya. Halimbawa lang ito, sample. Tinakbuhan niyo yung utang. Okay, pinipilit yung layuan, yung taong pinagkautangan niyo. Kahit saan kayo makarating, hahanapin kayo, usigin kayo ng budhi ninyo. Anong yan ang mangyayari sa inyo? Gagawa kayo ng paraan, uutang at uutang pa rin kayo. Maghahanap kayo ng taong mauutangan nyo at pagkatapos, tatakbuhan nyo na naman. Kasi yun ang ginagawa. Hanggat hindi napuputol yung ganong espiritu, yung ganong ugali, madadala natin yun. Alright? So dito makita nyo na hinarap ni Asa yung kanilang mga kalaban. Now, hindi ko lang alam kung alam niya kung gaano kalaki yung kanilang kalaban. Okay? Basta't alam niya, ganun kalaki yung dala niyang mga warriors. Kaya lang, ito maganda ng verse 11. Sabi ng Bible, Then Asa called to the Lord his God and said, Lord,
There is no one but you to help in the battle between the powerful and the weak. Ayun, inamin niya na. Inamin niya na siya ay weak. At ang kalaban niya powerful. Okay? So help us, O Lord God, for we trust in you. In your name we have come against these many people. O Lord, you are our God. Do not let any man win the fight against you. So dito ay humingi na siya ng tulong sa Panginoon. Inamin niya na mahina siya. Inamin niya na hindi niya kaya. Alam niyo, sa buhay natin ganun din. Kailangan lang nating aminin na hindi na natin kaya. Umamin lang tayo na hindi sapat yung ating kaalaman, hindi sapat yung ating kakayanan, hindi sapat yung ating bank account, hindi sapat yung lakas natin, hindi sapat yung karunungan natin para labanan ng mga problema. Dito sabi ng Bible ay humingi na siya ng tulong. Sinabi niya na, Panginoon, hindi namin kaya ito. Ikaw na lang ang bahala. At alam namin, Panginoon, walang pwedeng tumalo sa iyo. Ano sumunod? Verse 12. So the Lord began to destroy the Ethiopian in front of Asa and the people of Judah, and the Ethiopians ran away. Nung humingi ng tulong si Asa sa Panginoon, sabi ng Bible, ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang kumilos. At ang kanilang mga kalaban ay nagsimulang magtakbuhan. Dito ay pinatunayan ng Diyos na pag siya ang nilapitan, talagang ipagtatanggol niya. At ang sabi ng Bible, mga minamahal, okay, yung tagumpay ay nakuha ng nila Asa at ng yung kanyang mga kasama. Ano nangyari? Verse 13. Asa and the people with him went after them as far as Gerar. Yung mga Ethiopians, they ran away. Ano nangyari? Baliktad na ang nangyari. Nung sila magtiwala sa Panginoon, sila na ang humahabol sa problema. Sila na ang humaharap sa problema. Okay? The Ethiopians were killed until none were left alive. Ubos ang Ethiopian. They were destroyed before the Lord and His army. And they carried away many things that had belonged to the Ethiopians. Oh, ito yung ito yung ating gagawin. Kaya tayo nagpe-pray. Hindi lamang tayo so-called nagpe-pray na nasabi lamang yung prayer request, nasabi lamang yung pangangailangan. Hindi lang ganun yon. Ang ating ginagawa, nananalangin tayo, and at the same time, itinitiwala natin sa Panginoon. So ang labanan mo ngayon, kapatid, whatever battle you are facing right now, if you are going to put your trust in God, the battle belongs to the Lord. It is not now your battle. It is no longer your battle anymore. Kaya kung ano man yung kinakaharap mo ngayon, kung ano mang mga labanan meron ka ngayon, kapag itiniwala mo sa Panginoon, kapatid, may tagumpay ka. Ito pa ang isang maganda. Hindi lamang tagumpay ang tinanggap nila Asa. Sabi ng Bible, the Ethiopians were killed until none were left alive. Idideklara natin ngayong umagang ito ng lahat ng mga kalaban ninyo, lahat ng mga kumakalaban sa inyo, lahat ng mga against sa inyo, walang matitira sa kanila. Alright? Walang matitira. At hindi lang yun ang sinabi ng Bible na naranasan ni Asa nung umasa siya sa Panginoon. Sabi ng Bible, and they carried away many things that had belonged to the Ethiopians. Hindi lamang sila nagtagumpay, hindi lamang namatay ang kanilang mga kalaban, yung mga ari-arian na ninakaw sa kanila o ninakaw kinuha ng mga Ethiopian sa kanila ay muling ibinabalik. At iyan ang ating magiging prayer focus sa araw na ito. Ibabalik ng Diyos ang anumang mga bagay na nawala sa iyo. Ibabalik ng Panginoon ang anumang mga maaaring ninakaw ng demonyo sa iyo. Kung dinakaw ng demonyo ang iyong kalusugan, kung dinakaw ng demonyo ang iyong trabaho, kung dinakaw ng demonyo ang iyong negosyo, kung dinakaw ng demonyo ang iyong kagalakan, ang iyong kapayapaan, kung dinakaw ng demonyo ang mga relasyon na yan, maaring yung relasyon mo sa iyong kaibigan, relasyon mo sa iyong nanay, relasyon mo sa iyong tatay, relasyon mo sa iyong asawa, pinipilit ng diablong nakawin yan,
bigyan kayo ng kaguluhan. Ngayong umagang ito, aangkinin natin na ibabalik iyan lahat ng Diyos sa inyo. Okay? Ibabalik ng Panginoon totally ang lahat ng mga bagay na ninakaw ng demonyo sa atin. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, humanda kayo by faith, angkinin po natin. Huwag nating samaan ng pag-aalinlangan ngayong umagang ito, anumang mga bagay na ninakaw sa inyo ng demonyo, ibabalik niya ngayon. Alright? Nakahanda na ba kayo? Nakahanda na kayo sa pagpapala ng Panginoon? Nakahanda na ba kayo na ngayong umagang ito kung paano naranasan ni Asa yung tagumpay, kung paano naranasan ni Asa yung pagsama ng Panginoon? Nung panahon na yon na may problema siya, ang unang pinuntahan niya, okay, ay ang Panginoon. Ngayong umagang ito, mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan, anuman ang inyong pangangailangan, anuman ang mga battle na inyong ikinakaharap ngayong araw na ito. Okay, maring meron kayong battle against your sickness, against your trouble, against any situation. This is the time na nais kong sabihin sa iyo ang mabuting balita. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, ang tagumpay makakamtan mo. Alright? So, I hope that you are ready for our prayer. And I want you to prepare yourself para ibalik ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ninakaw sa iyo ng demonyo. Any subtraction, any division, galing yan sa demonyo. Ang Diyos, ang Kanya ay multiplication and addition. Alright? So, ngayong umagang ito, mananalangin tayo. At nais kong doon sa mga kasama natin, no, I may not be able to mention your needs, but as I mentioned your name, you are qualified to receive all the blessings that God had prepared for you. You are then entitled and qualified na recipient ng himala ng Panginoon. You are then qualified na ngayong umagang ito ay makawala ka, makalaya ka sa anumang mga battle na yan na kinakaharap mo. And the battle belongs to the Lord. Therefore, we conclude that you are victorious. Victorious. Amen? Magtatagumpay tayo. So, salamat sa Panginoon. I just want to mention those names which are listed here who join with us and qualified recipient ng himala ng Panginoon. Qualified recipient ng tagumpay ng Panginoon. Qualified recipient na natatanggap ng lahat ng restoration ngayong umagang ito. Janet Sorera, Novi Redima, Minerva Comilla, Lilitricia Fernandez, Luz Brimbuela, Stella Maris Laron, Levi Matiga from Cambodia. Magandang umaga, Pastor Levi. Julian Briones, Anthony Ognita, Benjamin Lariosa, James Rex Range from Brunei, Bishop and Dr. Philip Cesar Sikat. Alright? You are the recipient. Lahat ng binanggit kong mga pangalan, recipient kayo ngayon. You are in a battle. The battle now belongs to the Lord. It is no longer your battle. The battle now belongs to the Lord. Joel Rada, Leti Cagente. Okay? Ano pa? Mapurok, Imelda Reyes de Leon, Roberto Suarez, Joseph Osarime, June Batitis, Pastor Rex Tatel, and Cecilia Balmedina Pinili. Alright? O, yan yung ating mga recipient ngayon. Tinatanggap nyo ba na kayo ay recipient ngayong umagang ito ng pagpapala ng Panginoon? Tinatanggap nyo ba na kayo ay recipient ngayon ng restoration na ibinibigay ng Panginoon? Alright? Tinatanggap nyo ba yan? Oh, yan. I want to hear. Hindi ko pala pwedeng marinig. Alright? Also, we would like to mention Badelo Joyce, Ruth Bundok, and Monina Felipe. Alright? Kayo ay recipient ng mga pagpapala ng Panginoon ngayong umagang ito. You are qualified recipient
Alright? Ng blessing ng Panginoon. You are qualified. Recipient ng himala ng Panginoon. Also, yung ibang mga prayer requests, for example, let us also pray continually dun sa ating mga prayer warriors joining with us today. Please continue to include also Sister Baby and Kuya Cesar. Alright? Ayan, meron pa ba? Meron na nagdag? Oh, wala na yata. Okay, so dadako na tayo sa ating prayer. Alright? So, ready na kayo? Oh, tanggapin niyo ang pagpapala ng Panginoon, tanggapin niyo ang himala ng Panginoon, okay? So, we are going to pray a 5 minutes prayer, and this 5 minutes prayer will change your life, will change your day, will change your destiny. Alright? Ready na po kayo? I hope that you are ready already. Already? Alright, tayo po ay manalangin. Minsan pa aming Diyos, ngayong umaga, nagpatuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala mo na aming pong tinatanggap, sa lahat ng pag-iingat mo, sa lahat ng provision mo. Lord, ngayong umaga, Panginoon, patuloy na pinapasalamatan ka namin dahil sa ikaw lamang ang merong kapangyarihan, Panginoon, na kayang humarap sa aming mga problema, sa aming mga pagsubok, sa aming mga digmaan na kinakaharap ngayon, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, inangkin po namin, Panginoon, kung paanong si Asa, nung magtiwala sa iyo, Panginoon, ay tumanggap siya ng tagumpay, Panginoon. Sinamaan mo siya, pinangunaan mo siya, Panginoon, at ang sabi ng iyong mga salita, walang natira sa kanyang mga kalaban, Panginoon. Ngayong umaga, dinideklara namin, Panginoon, in the name of Jesus, anumang battle na kinakaharap ng mga anak mong nakikinig, nanonood at sumasabay sa panalangin ito, Panginoon, ang lahat ng mga battle na kanilang kinakaharap ngayong umagang ito, Panginoon, dinideklara namin na ang battle na ito ay ikaw ang mangunguna. Ikaw ang lalaban, Panginoon. This is no longer our battle, but this is your battle. Now, we claim, Lord. We claim, Lord God, yung mga promises mo, katulad ng naranasan ni Asa, Panginoon. Na hindi lamang siya nagtagumpay, hindi mo lang sa sinimaan, Panginoon. Yung lahat ng mga ari-arian ng mga taga-Ethiopians, Panginoon, ay nakuha nila. Pinagpala sila physically. Pinagpala sila materially, Panginoon. Pinagpala sila kung sa aming panahon ngayon, Panginoon, financially. In the name of Jesus, Lord, I therefore declare, Panginoon, sa lahat ng sumama sa amin sa panalangin, Lord, pagkayaan mo na ngayong umagang ito, Panginoon, ay pagpalain ang bawat isa. Tanggapin ang iyong himala, Panginoon. Tanggapin ni Joel Rada, Leti Cadiente, Mapurok, Emel de Leon, Roberto Suarez, Joseph Osarimen, Jun Batitis, Rex Tatel, Cecilia Balmedina Pinile, Pedro Orpiano, Bishop Eloy Cabilian, Janet Sorera, Nobi Torres, Minerva Comilla, Leletrisa Fernandez, Luz Brimbuela, Estela Maris Laron, Levi Matiga, Anthony Ognita, James Rex Ranque, Doc Philip Cesar Sikat, Benjamin La Rosa, Madelo Joyce, Ruth Bundok, Molina Felipe, Emelisa Fernandez, Lano Bahel. Okay? Even, Lord, we include Sister Baby Reyes and Kuya Cesar. Ngayong umagang ito, Panginoon, lahat sila ay qualified na recipient ng iyong himala, recipient ng iyong pagpapala, recipient, Panginoon, yung iyong kagalingan, recipient, Panginoon, ng kapayapaan, recipient ang kalayaan. In the name of Jesus, let these persons na binanggit ko, Panginoon, tumanggap ng pagpapalang physical, pagpapalang material, pagpapalang spiritual, financial. In the name of Jesus, Lord, anumang battle na kinilang kinakaharap ngayong umagang ito, Lord, inaangkin po namin, tagumpay na. Si Monina Felipe, ngayong araw na ito, tinatanggap namin, Panginoon, magtatagumpay sila doon sa kanilang pakikipagbaka right now in the name of Jesus. Gayon din, Panginoon, si Ruth Bundok, we claim victory in the name of Jesus. Gayon din, Panginoon, I speak forth blessing kay Sister Lucy Aliento in the name of Jesus. Ngayong umagang ito, ang himala at kagalingan din, Panginoon, kay Ate Baby at Kuya Cesar, ay dumadaloy lahat ng may mga battle ngayong umagang ito. Spiritual battle, financial battle, physical battle, in the name of Jesus. Let Jesus come to your place and receive your healing, receive your miracle.
Lord, patuloy naming dinadalangin din ang aming pong bayan, Panginoon, ang aming mayor, Walter Echevarria, ang aming vice mayor, Maricel Torres, ang lahat ng konsyal ng bayan, Panginoon, patuloy namin dinudulog sa iyo. Si Alan Istuyi, Angie Paicana, Alabueg, Renan Tuatis, Isa Cortez, Bong Sevilla, Inday Manalang at Mike Virata, Lord, ang pagpapalat, pag-iingat mo, ipatuloy nilang maranasan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga COVID patient, Panginoon, hanggang ngayon nakikipag-battle sa virus na ito, in the name of Jesus, let them receive your victory, Lord God, in the name of Jesus. Lord, marami pong salamat ngayong umagang ito. Let all those who listen, let all those who come with us, Lord God, let them receive your healing. Let them receive your miracle. Let them receive, Lord, the victory sa lahat ng kanilang mga battle na kinakaharap. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen and amen. Purihin ang Panginoon ngayong umagang ito. Oh, I can feel the presence of God. I can sense and I can feel that someone is receiving victory right now in the name of Jesus. Some of you now, may mga battle kayo. No, it is not an accident that you were able to come and listen to my prayer. Because today, God is telling you that whatever you are, whatever battle you are facing right now, begin to claim, begin to declare, this is the Lord's battle. That's why sabi ng isang awit, this is how I fight my battle. No, ang paglaban natin sa ating mga digmaan ay ang Diyos ang ating pinalalaban. Alright? Sa buong maghapong ito, receive your healing, receive your miracle, receive your protection, receive your provision, receive your favor. Doon sa may mga paninda ngayong umagang ito, meron kayong mga online business, I proclaim and I declare favor upon favor will come and follow and locate you right now. Yung may mga negosyo, may mga businesses, ngayong umagang ito dinideklara natin, ang lahat ng tagumpay ay angkinin mo, kapatid. Sa lahat ng mga negosyo nyo ngayong umagang ito, receive your victory in the name of Jesus. Alright? So maraming pong salamat. Yung may mga battle ngayong araw na ito, kahit ano pang battle yan, kahit pa yan ay sa husgado, okay, panalo tayo. Amen? Panalo tayo. Panalo na tayo. Okay, so atin din ini-extend ang blessing para kay Maria P. Aguilar. Okay, Evangelista Aguilar. At sa lahat pa ng nakakarinig ng panalangin ito, Lord, ang aking dalangin, patuloy mong maranasan nila, iparanas sa kanila ang iyong himala at kagalingan, Panginoon. Yung mga nalulungkot, Panginoon, yung may mga karamdamang nararamdaman ngayong araw nito, patuloy kong dinideklara ang iyong himala at pagpapalat kagalingan, Panginoon. Yung mga nasa ospital ngayong araw na ito, Panginoon, yung mga nasa loob ng kulungan, Panginoon, alipin mo po sila sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Lord, salamat po ngayong araw na ito. Inaangkin na po namin ang pagpapala mo, Panginoon. Salamat po aming Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba lagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so magandang umaga sa inyong lahat. Ang kininyo ang pagpapala ng Panginoon, ang kininyo ang kalakasan, kapayapaan, kagalakan galing sa Panginoon. Enjoy your day. Today is Monday. God bless you. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito.